Ang pelikulang ito ay kwento ng isang Vietnam veteran na naging isang bayani matapos iligtas ang isang matanda mula sa mga gangster sa isang pampasaherong bus. Nagpasya din siyang umaksyon nang mapatay ang kanyang matalik na kaibigan at ang mga pulis ay hindi nagpakita ng interes para malutas ang kaso. Magtagumpay kaya siya sa paglutas ng misteryo sa pagpatay ng kanyang kaibigan? Alamin natin sa pelikulang Badass. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita ng isang lalaki na nagngangalang Frank Vega. Si Frank ay isang veterano ng Vietnam War at lumaki sa mahirap na pamumuhay. Isang araw habang si Frank ay lula ng isang papasaherong bus, nakakita siya ng dalawang delinkwente na sinusubukang manggulo sa loob. Agad niyang naalala ang kanyang nakaraan kung saan bilang bata, namuhay siya ng simple kasama ang kanyang mga magulang. Nang siya'y lumaki, nagkaroon siya ng kasintahan at nangakong papakasalan siya pagbalik niya mula sa digmaan. Itinalaga si Frank sa Vietnam War sa loob ng 10 taon bago siya tuluyang nakauwi at nalaman na ang kanyang kasintahan ay nagpakasal na sa ibang lalaki at meron ng 2 anak. Dahil sa lungkot, nag-enroll si Frank sa Police Academy ngunit siya'y tinanggihan sa kabila ng kanyang military background. Dahil hindi siya makahanap ng trabaho kahit saan, nagbenta na lang siya ng hotdog sa buong buhay niya. Hanggang sa isang araw, isang modernong hotdog van ang kumuha sa halos lahat ng kanyang mga customer. Dahil sa pagkalugi, nabuhay si Frank na palaboy-laboy sa kalsada. Sa kasalukuyan, 2 delinkwente ang gumagawa ng eksena sa loob ng bus at sinubukang saktan ng isang matanda. Ngunit iniligtas ni Frank ang lalaki at binugbog ang mga basugulero. Sa hindi inaasahan, ang kanyang aksyon ay nai-record ng ilang mga pasahero at kalaunan ang kanyang kabayanihan ay kumalat sa social media. Biglang sumikat si Frank matapos mag-viral ang video sa social media. Binigyan din siya ng palayaw na badass at hinangaan ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Maraming tao ang gumagawa ng t-shirt at mga graffiti na nakalagay ang kanyang mukha. Hindi lang yun, naimbitahan din sa isang talk show si Frank at ang kanyang ina. Ngunit namatay ang kanyang ina pagkalipas ng 3 buwan at naiwan sa kanya ang bahay at ang alagang aso. Ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa Vietnam veteran na si Klondike ay lumipat sa bahay ni Frank at ipinagkatiwala sa kanya ang isang USB para sa safe deposit ng kanyang yumaong ina. Hindi alam ni Frank kung anong laman ng USB kaya agad niya itong itinago. Isang gabi nang lumabas si Klondike para bumili ng sigarilyo, hinarang siya ng 2 lalaki na sina Terence at Sebastian at hiningi ang flash drive na ibinigay niya kay Frank. Dahil sa pagsisinungaling ni Klondike na wala sa kanya ang USB, nagkaroon ng mainit na pagtatalo at sa huli, siya'y nabaril at agad na tumakas ang 2 lalaki sa lugar. Nang marinig niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, nagmamadaling pumunta si Frank sa morgue upang makita ang katawan ni Klondike at hiniling sa pulisya na imbestigahang mabuti ang kaso at panagutin ang mga may gawa nito. Isang gabi, ang isa sa mga kaibigan ni Frank na si Officer Mark ay bumisita sa kanyang bahay at pinaalam na ang pulisya ay nagsusumikap na mahanap ang taong pumatay kay Klondike. Ngunit matapos mapanood ang balita at nalamang nalutas ng mga pulis ang ibang kaso ng pagpatay sa maikling panahon, napagtanto ni Frank na walang ginagawa ang pulisya tungkol sa pagpatay kay Klondike. Dahil dito, siya na mismo ang nagpasyang lutasin ang misteryo, lalo na nang makita ng kanyang sariling mga mata na ang mga pulis ay naglalaro lang sa loob ng istasyon at walang ginagawa sa kaso ng kanyang matalik na kaibigan. Sinimulan ni Frank ang kanyang sariling investigasyon at pumunta sa iskinita kung saan binaril si Klondike. Nakita niya ang ginamit na basyon ng bala at isang lakit na may larawan ng babae sa loob. Dinala ni Frank ang bala at lakit sa isang pawn shop kung saan sinabi sa kanya na ang lakit ay pag-aari ng isang lalaki na nagngangalang Terence at ang larawan sa loob ay ang kanyang asawa. Matapos makuha ang address ni Terence, agad itong pinuntahan ni Frank. Ngunit wala sa kanila si Terence at ayon sa asawa nito, 1 linggo na siyang hindi umuwi. Matapos maibalik ang lakit sa asawa ni Terence, tinanong ni Frank kung saan pwedeng mahanap ang kanyang asawa. Sinabi sa kanya na naglalaro ito ng basketball sa isang parke at pinaalam sa kanya ang lokasyon nito. Nakilala niya doon ang isang grupo na naglalaro ng basketball at tinanong sila tungkol kay Terence. Subalit pinutya ng mga lalaki si Frank kaya napikon si Frank at pinagbubugbog ang mga lalaki. Lumalabas na mga kaibigan sila ni Terence. Sa huli, kanilang sinabi na hindi talaga nila alam kung nasaan si Terence at tanungin na lang ang lalaking nagngangalang Rinaldo na maaaring nakakaalam sa kinaroroonan nito dahil malapit siyang kaibigan ni Terence. Kalaunan, pumunta si Frank sa apartment ni Rinaldo at nakilala ang kanyang roommate at sinabing si Rinaldo ay nasa isang bar sa kabilang bayan. Matapos bugbugin ang ilang patron sa bar na nagtangkang paalisin siya, sa wakas ay nahanap din ni Frank si Rinaldo at nagbantang ibunyag sa kanya ang kinaroroonan ni Terence. Nakuha niya ang impormasyon na si Terence ay nakikipag-date sa isang babae na nagngangalang Tanya.
Lumipat ang eksena sa leader ng gangster na nagngangalang Panther na walang iba kundi ang amo ni Terrence at Sebastian. Si Panther ay seryosong nakikipag-usap kay Major Williams, isang tiwaling alkalde na pinilit siyang hanapin ang USB na ninakaw ni Klondike. Lumalabas na ang flash drive ay naglalaman ng ebidensya ng katiwalian at ibang mga bisyo na kinasasangkutan ng mayor bago at sa panahon ng kanyang panunungkulan. Dito nabunyag na si Klondike ay dati nagtatrabaho para kay Panther. Ngunit nagpa siyang huminto si Klondike at pinagtaksilan si Panther sa pamamagitan ng pagnakaw ng mahalagang USB ni Major Williams. Humingi ng tulong si Frank sa kanyang kapitbahay, isang bata na nagngangalang Martin, upang malaman ang nakapaloob na impormasyon sa USB. Kinagabihan, pinuntahan niya si Tanya na nagtatrabaho sa isang massage parlor at tinanong niya ito kung nasaan si Terrence. Dahil ayaw makipagtulungan ng babae, sinundan siya ni Frank habang pauwi galing sa trabaho. Matapos makapasok sa bahay ni Tanya, nahanap ni Frank si Terrence at pinahirapan ito para makuha ang impormasyon tungkol sa taong nagpapatay kay Klondike. Dahil tumangging magsalita si Terrence, inilagay ni Frank ang kamay ni Terrence sa garbage disposal at nagkaluray-luray ang kanyang kamay. Maya-maya pa, ibinunyag na ni Terrence na si Klondike ay pinapatay ni Panther dahil sa pagnakaw ng flash drive na naglalaman ng detalye ng isang lihim na proyekto sa paghukay ng balon ng langis sa ngalan ni Major Williams. Sinabi rin ni Terrence kay Frank kung nasaan si Panther. Bago harapin si Panther, umuwi muna si Frank para maghanda nang may narinig siyang komosyon sa bahay ni Martin. Sinubukan niyang iligtas ang ina ni Martin na si Amber na merong alitan sa kanyang mapang-abusong asawa. Dahil sa kanyang ginawang pagligtas, inimbitahan ni Amber si Frank na maghapunan sa kanyang bahay. Hindi sinayang ni Frank ang pagkakataong ito. Inihanda niya ang pinakamaganda niyang damit saka nagbihis ng maayos at nagpabango. Habang naghahapunan, tinanong ni Frank si Amber kung maaari niyang kunin ang matchbook bilang alaala at ibinigay naman ito sa kanya ni Amber. Maghahalika na sana ang dalawa nang biglang pumasok si Martin. Iginiit ni Frank na manatili muna sina Amber at Martin sa kanyang bahay hanggang sa maayos niya ang pintuan ng kanilang bahay. Kinabukasan, ibinigay ni Frank ang USB kay Officer Mark at sinabing gawin niya ang tama. Pinuntahan ni Frank si Panther sa kanyang hideout, ngunit tila alam na ni Panther na darating si Frank at inutusan ang kanyang mga tauhan na tambangan si Frank kapag hindi niya dala ang flash drive na kanyang hinahanap. Kalaunan, natalo si Frank ng mga tauhan ni Panther kung saan nawalan siya ng malay. Ginawang bihag at tinorture sa pamamagitan ng pagkabit ng electrocution device upang makuha ang lokasyon ng flash drive. Sa kabila ng kanilang pagpapahirap, tumanggi pa rin si Frank na sabihin kay Panther ang lokasyon ng USB. Dahil sa tigas ng ulo ni Frank, kinuha niya ang kanyang wallet at nalaman ang kanyang address. Naniniwala siyang itinago ni Frank sa kanyang bahay ang USB at ang mga mahal niya sa buhay. Inutos ni Panther sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagpapahirap kay Frank at nagmamadaling umalis para kunin ang flash drive. Hindi nagtagal, nakalaya si Frank sa paghahagapos at inihagis ang nakasinding posporo na nakuha niya kay Amber sa ilang nakaimbak na drum ng gasolina na nagpaliyab sa gusali at naging sanhi ng pagsabog. Nagawang makatakas ni Panther ngunit nasundan siya ni Frank. Pareho silang nagnakaw ng mga bus at naghabulan na nakasira sa maraming mga sasakyan at sa huli, pareho silang nasangkot sa isang aksidente. Habang patuloy na hinahabol ni Frank si Panther, nakasalubong ni Frank ang dalawang lalaki na binugbog niya dati sa bus. Sinubukan ng dalawang gangster na wakasan ang dati nilang kahihiyan sa pamamagitan ng pag-record sa pagbugbog nila kay Frank, ngunit muli silang natalo ng matanda at ipinagpatuloy ni Frank ang paghabol kay Panther. Dumating si Panther sa bahay ni Frank at nahanap si Amber. Nagbanta si Panther na papatayin ang babae kung hindi niya ibibigay ang flash drive. Ngunit buti na lang at dumating si Frank sa tamang oras at nailigtas si Amber. Naglaban ang dalawa hanggang sa harap ng bahay. At nang muling aatakihin ni Panther si Frank, tumalon si Amber sa kanyang likuran na nagbigay ng sapat na oras kay Frank para makabangon at tuluyang matalo si Panther. Inaresto ng pulisya si Panther at si Major Williams naman ay inaresto rin nang mabunyag sa media ang koneksyon niya kay Panther. Sa katapusan ng pelikula, sina Frank, Amber at Martin ay namuhay ng maligaya. Shoutout kay DP Recaps, Big Smoke, Leandro Takeda, B-Boy Virus, Jepoy Vicedo at Shadow Gamer. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.